or nagkaroon siya ng reading or continuity, sira na yan. Ayan. Pakita natin yung sira. Pakita natin ulit. Ayan na, ito yung sira. Tingnan nyo guys. Ayan. Nagkaroon siya ng continuity, di ba? Ibig sabihin yan, sira na yan. Okay? Yan ang short to ground. Hi guys, good morning. Ngayon nga pala may mapagkita sa inyo ng konting tips or pinaka-trouble talaga kapag nag-error yung lever issue. Kagaya ng trouble code na pinost natin kahapon, ang IBR hindi gumagana kapag nagre-reverse ka, walang preno. Ayan. Ngayon guys, tinanggal na natin ito. Doon ito guys sa isang Sea-Doo Spark. Ito, pinalitan ito ng may-ari dahil gusto niya brand new. Yung IBR naman na ginawa natin kahapon, hindi yung IBR. Ang pinaka problema niya lang talaga guys, nasa wire dahil may putol. Ang ganong trouble code guys, hindi lahat ng trouble code ay nasa wire. Minsan nasa lever sensor din. Minsan nandito talaga sa loob. Ayan. Ayan guys, pakita natin kung alin ang pupuntahan nyo kapag chinek nyo na gumagana ang wirings. Kung ayos ang wirings, lahat may connection, lahat siya nakadugtong, or lahat pag naggamit ka ng multimeter ay lahat ng connector ay tumutunog. Ayan guys. Ngayon, babaklasin natin ito. Napakita ko sa inyo kung saan kayo pupunta kapag hindi nyo maalis-alis ang lever issue. Dahil kahit i-program nyo yan guys, kapag mayroong problema ang IC, hindi nyo mapagana ang IBR. Ito guys yung kanyang actuator. Kapag ito guys ang may problema, iba rin ang trouble code nito guys. Ayan. Ito naman, ito yung nagre-rings. Ayan. Pag nandito siya guys, naka-forward siya. Ayan. Nakaangat yung IBR. Ito, ganito. Ito. Pag gumagalaw yan, gumagalaw din ito. Ganyan. Tapos gumaganon din yan, naka-reverse yun. At ito ang nagtutulak sa kanya. Ayan. Ayan guys, ipakita natin kung anong pinaka-trouble niya talaga. Kung saan kayo pupunta pag hindi nyo nakukuha ang trouble. Wala tayong paligoy-ligoy dito guys, diretsuhan ko. Hindi ito hindi tayo maglilihiman dito dahil ang iba hindi naman pinapakita kung anong ginawa, basta't binidyohan lang nila, yun na yun. Ngayon, pakita natin ang pinaka-trouble ng ganong trouble code. Ang trouble code nito, tapos yung kahapon na ginawa ko, parehas. Kasi nga pala, ang trabaho natin dito sa garage na ito guys, Kawasaki, Sea-Doo, Yamaha, Polaris, mga jet ski na ganyan guys. Tapos sa sasakyan naman, makina, automatic transmission, kahit anong sasakyan guys, binabanatan natin. Ayan. Sa ganong trouble, kadalasang nasisira guys itong mga IC na yan. Ayan. Pero iba-iba ang trouble code niyan. Ito iba ang trouble code nito, ito iba rin. Ayan, iba rin. Iba rin ito. At ang trouble code kahapon, parehas nito. Ayan. Lever issue. Ngayon guys, napakita ko kung paano siya malalaman nasira.
Bihira lang guys ang nagtuturo ng ganitong sekreto. Ito tayo. Papakita ko naman kung paano. Pero pagdating sa program, sa akin na lang muna yun guys. Dahil may lisensyang computer na ginagamit natin para i-program ang ECU, IBR. Yan. May bayad kasi yun. Mahalang license guys. Ito guys, tingnan nyo. Ayan. Ibig sabihin yan, okay yan. Okay yan, okay. Wala siya. Tapos dito naman tayo. Yan guys, wala siya. Wala siyang reading, ibig sabihin okay yun. Itong dulo ha, itong dulong ito. Yan. Pag ganito ang testing, yan guys ang tinatawag na short to ground. Dito ka sa body ground. Yan ya. Ayos yan ha. Ayos yan. Wala siyang ground. Ibig sabihin okay. Ito naman yung diode. Wala rin kontak. Ayos yan. Yan guys, ayos din. Isa, dalawa, tatlo, ayos yan ha. Ayos din ha. Okay. Yan, okay. Ngayon, dito naman tayo sa pinakahuli nating titestingin. Yan. Yan guys, may reading siyang 74.2. Ito yun. Oh, grounded. Yan, grounded siya guys, grounded. Okay. 75. Yan, ito ang nababasa niya. Yan. Ito yung nababasa niya. Ito. Grounded. Yan, nakita nyo may tunog ito lahat. Yan, yung tatlong paa niya may tunog. Tapos ito may reading. Hindi kagaya ng iba na wala. Wala siyang reading guys. Okay. Yan. 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 Yan guys. Ito guys ang trouble code or trouble na short to ground. Itong IC na to at saka itong diode nya. Papalitan niya. Kaya hindi gumagana ang reverse. Ito yan guys. At hindi lahat ng trouble kagaya ng ginawa ko kahapon. Kaya ako gumawa ng video ganito guys. At baka sabihin nyo mali ang aking ipinakitang video doon sa una. Hindi yun mali guys. Tama yon dahil nandun yung trouble code ng Silo Spark Trex na yon. At ito naman, iba naman ang problema. At ito ang problema niya. Ayan. Okay. Ito
Papalitan niya ng buo itong IC na to, tapos ito. Yan guys. Yan guys, ituloy na natin ang ating ginagawa. Makakuha tayo ng IBR na ayos pa ang kanyang control box. Ito, ayos pa ito. Ang problema nito guys, dinamo. Yan. Ngayon, kukunin natin ang dinamo na ito at ito ang ilalagay natin dyan. Babaklasin muna natin. Ipakita natin kung paano binabaklas yan. At ito yung may diferensya. Ayun. Ngayon, tatanggalin muna natin ang mga tornilyo. Pare-parehas lang yan guys, mga IBR nyan. Kaya lang nagkaka-diferensya lang sa program. Pero i-reset na lang natin yan. I-reprogram natin para gumana siya. Sa ibang SIDO. Pero ang ibang IBR, kapag nakaprogram na dati tapos i-transfer mo lang, gumagana rin siya. Ang bago, hindi, talagang maglalagay ka ng ng system or ipoprogram mo siya. Minsan kasi guys, ang ibang customer, lalo yung mga mayayaman, replacement, ayaw nila ng repair. Gusto nila bago. Kapag ang customer naman medyo nagtitipid, gusto nila repair. Ito siya guys, so yun. Ayan bulok siya. Ngayon, ito ang ilalagay natin doon. Yung dinamo na yun ang ilalagay natin dito. Pinasok siya ng tubig guys. Hindi rin pala maaari dahil may diferensya na ito. Yung o-ring dyan sa loob, kukunin pa rin natin yung housing nun. Ayan, kaya pala ito. Kaya pala naglalagatukan dahil dito sira siya. Ayan. Pero gumagana pa ang dinamo niyan guys. Ito lang ang hindi. Dahil lustride na. Kumbaga kusa na siyang gumagalaw. Sira na yan. Kukunin talaga natin ang computer, ilagay natin doon dahil pinasok ng tubig. Baka mabakyaban tayo. Ayan, dito naman tayo sa control. Pangit kasi ng aking marami akong stock na ganito guys, yung mga gumagana pa dahil yung customer pinapalitan ng ayaw na nila ng repair, kaya iniipon natin yan.
Guys, ang pagbabaklas naman ito, tanggalin yung mga bolts, tapos gamitan nyo ng sticker, glue. Initin nyo siya dyan para lumambot yung silicone. Kapag hindi nyo init guys, napakatigas nyo, nababasag ang cover. Nababasag yung ganito, yung housing. Napakita natin ang okay saka hindi okay. Okay, yan, nainit na natin. Mainit, mainit nga, mainit, mainit nga guys. Ayan, oh, di malambot lang. Oh, ayan ha. Ngayon check upin natin yan. Okay, saka yung diode. Ang ganda pa oh. Kung hindi lang sana ito guys pinasok ng tubig, pwede mo ring palitan ito. Kaya lang maglilinis pa ako niyan. Wala na, tanggalin na lang natin. Pwede mong tanggalin yan, hugot yan lahat, papalitan mo ng o-ring. Kaya lang wala rin tayong pampalit. Ito na yung, ito yung okay, ito yung sira. Pakita natin para masigurado nyo na ayos or tama yung ating ikinikwento tungkol sa IDR. Body ground. Ayan, nakita niyo wala siyang reading. Wala siyang reading. Wala siyang reading ha. Ito yung sira dyan. Ito yung isa. Dito naman tayo. Yung pinaka trouble code nya baliktad. Wala kang makikitang reading dyan guys. Ayan. Pero dito dyan sa mga paa nya meron yan. Dito wala siyang reading. Yan. Ito magkasama, magka-connect yung dalawang yan. Pero dito, kapag dito ka nag-testing tapos tumunog yan or nagkaroon siya ng reading or continuity, sira na yan. Makita natin yung sira. Makita natin ulit. Yan ha, ito yung sira. Tingnan nyo guys. Ayan. Nagkaroon siya ng continuity, diba? Ibig sabihin yan, sira na yan. Okay? Yan ang short to ground. Pwede natin palitan, kaya lang wala tayong pampalit. Kaya mas mabuti pang buo ang ipalit natin doon sa siraan dinamo. Tingnan nyo ulit ha. Paulit-ulit lang tayo. Ayan. Wala. Okay? Grounded. Ayan, bubuhin na natin guys. At itutuloy na natin ang ating pag-asinta.
i-rebuild na natin. Ito muna. Ito nga pala guys, magnet yan, magnet. Ayan na. Magnet siya. Ayan. Kailangan malinis. Wala siyang halong mga bakal-bakal. Tapos itong bilog sa ilalim yan. Ganyan. Okay. Ayan. Ayan ha, ayan. Kailangan nakapasok yan dun guys. Ayan. Okay. Tapos ito, baka mabaliktad kayo ng suksok. Kung nasaan ang posisyon nito, dito rin yan. Dahil pag nabaliktad nyo yan guys, nilagay nyo dito, ang problema nyan, yung abante nyo ay pa-reverse. At ang reverse nyo, yun ang pa-abante. Okay. Ayan. Napakadali lang guys. Ito ha, may guide yan. Ayan o. Naka-guide siya dun. Sa guide na yan na parang kanal-kanal. Ayan o. Ayan, maglalagay tayo ng silicone. At tatakpan na natin ito. Sunod natin gagawin, ito. Yung pinaka-control niya. And guys, nilagyan na natin ng silicone. Okay. Tapos bago nyo ikabit, pasiguraduhin nyo yung lapat nito ha. Yung lapat niyan guys. Okay. Yung lapat na lapat siya para hindi siya tumigas. Pilitin natin. Huwag na huwag niyong mababaliktad itong wire ha. Dahil pag nabaliktad nyo yan guys, alam nyo na ibig sabihin nun. Tanggal ulit. Tatakpan na natin. Ayan. Okay. Nilagay natin tornilyo, yung original dito sa IDR na ito. Ayan. Pinupuslit ang silicone. Tumalisik yung isa. Okay. Ayan, guys. Ay, kumakapit ang silicone. Okay. Dito naman tayo sa kabila.
Siya nga pala, check-upin nyo ulit kung may magnet, ha. Yan, meron siyang magnet guys, so. Okay. Ayan. Ang nagbabasa dyan, ito. Parking neutral at reverse ito. Ito yun guys. Ayan. Dito naman sa isa, ito yun. Ayan. Ano na yun? Nakalimutan ko na ata. Ganito. Bay, ayaw pumasok. Yan siya guys. Mamaya iti-testing natin kung approve yung ating trabaho. Kung maibibenta na natin ito ng tamang presyo. Kulang ng isa sa original bolts. Ayun. Ayan. Ito yung breather nya. May breather siyang ganito. Naka-cover siya dyan para hindi pumasok ang tubig. Gumaganyan siya guys kapag gumagana yan. Ilagay muna natin ito guys. Kailangan mahigpit yun. Okay. Ayan, titestingin natin yan maya maya. Lagyan natin ng gritter. Ayun. Tapos na. I-testing na lang natin. Hello guys, kakabit na natin. Ayan. I-testingin lang muna natin ha. Hindi pa natin ikakabit. Susubukan lang natin. Dahil para malaman natin kung ayos. Ayan. Ayan na siya guys. Kaya lang tutunog yan dahil nagpa-vibrate ito. Shock. Susubukan lang natin. Ayan guys, naka-neutral yan. Sige Jay, start. I-reverse ko lang. Ayan. Forward. Up, reverse. Okay. Ayan na. Guys, yeah, it's good. Success. Success. Yan lang guys, mag-repair ng IBR. Kapag may mga sirang IBR guys, iipunin nyo yung ganito. Dahil mapapakinabangan nyo yan, mahal yan. Ayan. Ito yung pinaka-importante. Ito nga din naman yung dinamo. Sido, Kawasaki, Yamaha, Sido, Yamaha, Captiva, Sido, Yamaha.
Sido, Spark, Sido, sasakyan. Ito yung ginawa nating IBR naman kahapon. Ang problema ay dito. Ayos na yan guys, na-testing na natin yan. Bayad na lang ang kulang. Yamaha, mga Yamaha yan, Superjet. At ito naman Freestyle. Ito yung lumilipad na jet ski. Yan, Polaris. Makina rin ang problema niyan. Ito yung makina ng Lexus, nasa Masinsya pa. Yan, Sido rin ito. At Sido rin yan. Yan. Tapos ito yung binubuo nating makina ng Kawasaki. May problema kasi ang anong tawag doon? Yung cylinder head, ayokong ikabit yun. Sabi ko, ayusin nila ang pagkakagawa. Yan. Ito, meron tayong bagong modelong Sido. Yan guys. Hindi nyo matatanggal ang cover na ito kapag hindi nyo to unang tinanggal. Ayan. Yan, ito na nga pala guys yung ating repair na IBR. Or pinalitan natin ng computer. Yan, gumagana na yan guys. Bukas titestingin natin. Okay, nakumplituhan na lahat. Ayan. Bukas tatakbo na yan. Okay guys, maraming salamat guys. Bye bye.